بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده ورسوله الصادق الأمين، وأنزل عليه كتابه الكريم بلسان عربي مبين، ويسره للذكر فرتله العربي، ونطق بتجويده الأعجمي، وصانه عن التحريف والتبديل والتغيير، وحفظه من النقص والزيادة والتقديم والتأخير، ووفق حملة كتابه لتحرير طرقه ورواياته وتحصيل النطق بمفرداته ومباركاته ليكون مصونا مدى الدهر، محفوظا في كل عصر لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ونحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم sa ating dars sa tajwid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ang kitab na ating napili para sa pag-aaral ng Tajwid Level 1 ay itong kitab na maganda, Taysiru Ahkam at-Tajwid. Taysiru Ahkam at-Tajwid al-Mustawa al-Awwal lil-Mubtadi'in. Naam. So, itong kitab na ito, ang kanyang pamagat ay Taysiru Ahkam at-Tajwid. Taysir, ibig sabihin pagpapadali. Ahkam at-Tajwid, pagpapadali sa mga ahkam ng tajwid, mga hatol sa ilmu tajwid. At itong kitab na ito, lil mustawa al-awwal, para sa level 1, o di ka lil mubtadi'in, beginners. Ang tariqa o pamamaraan ng muallif, ng author, ay sual wal jawab. Baka magbibigay siya ng tanong and then siya rin mismo yung sasagot. So maganda yung ganitong way ng pagtuturo, kasi kabilang sa methodology o di kaya tariqa ng ating propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Kapag siya ay nagtuturo sa mga sahaba, dinadaan niya sa mga sual at siya mismo yung magjajawab. Tinatanong niya yung mga sahaba and siya yung sasagot sa tanong na yun. Okay? Nabda mubashara insyaAllah. So ngayon, ang target lang natin ay muqaddimah, at sa next dars ay papasok na tayo sa mga ahkam. Muqaddimatun wa ta'rifat. Muqaddimatun wa ta'rifat, introduction at mga definitions. Sual, pag may nakita kayong ganitong scene, ibig sabihin yan ay sual. Sual meaning question. Tamam? Sual. Kung jim naman, jawab, sagot. Naam. So yung sual, at-tajwidu lughatan, yani ma at-tajwidu lughatan, ma ta'rifu at-tajwid lughatan o istilahan. Ano ang tajwid? Ano ang definition nito? Lughatan sa linguistic, ibig sabihin literal niyang kahulugan, wastilahan at sa technical definition o di ka sa tajwid mismo, sa mga ulama ng tajwid. Paano nila binibigyan ng ta'rif ang tajwid? Tamam? Ang sagot dyan ay at tajwid lughatan, ang tajwid kapag sa lugha, at tahsin, ibig sabihin ng tahsin ay pagpapabuti. Tamam? Pagpapabuti o di ka pagpapatuwid. At tahsin, ja'altu ash-shay'a hasanan min hasana yuhasinu. Hasantu ash-shay' yani jawadtuhu. Naam. So literal na kahulugan ng tajwid ay pagpapatuwid o di ka pagpapaganda. Naam. Sa istilahan, ayon sa ating ulama ng tajwid, sabi nila ang tajwid ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu tibqan lima talaqqahu al-muslimun
an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang tajwid daw ito ay isang ilm, isang kaalaman, yu'rafu bihi, malalaman sa pamamagitan nito, maiintindihan sa pamamagitan nito, i'ta'u kulli harfin, ang pagbigay sa bawat harf. Mas maganda ganito yung translation, i'ta'u kulli harfin haqqahu mustahaqqahu, ang maintindihan sa pamamagitan nito kung paano natin ibibigay ang haq. Ang haq, ibig sabihin ang karapatan, kulli harfin, ng bawat harf, mula alif, ba, ta, sa, hanggang ya. Okay? So itong huruful hijaiyah from alif to ya ay meron silang mga haq, meron silang mustahaq, meron silang rights, meron silang karapatan. Okay? Sabi ng ilan na nag-explain itong haq at saka mustahaq ay may pagkakaiba. Yung haq ay makhraj o yung mustahaq ay sifat. Kasi may mga huruf tayo na mayroon silang mga makhraj. May kumbaga saan sila lumalabas dito sa ating bibig. Okay? Meron din silang mustahaq, meron silang sifa, meron silang katangian kung paano sila binibigkas. Okay? So yun. Ang ilmu tajwid, ito yung kaalaman na nalalaman natin sa pamamagitan nito kung paano ibibigay ang tamang hak, ang tamang karapatan ng mga huruf. Ba't natin binibigay? Bakit natin tinutuwid ng maayos upang maibigay natin ang karapatan ng mga huruf na ito? Tibqan lima talaqqahul muslimun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dahil sa gusto nating sumunod, tibqan, gusto nating sumunod sa yapak ng mga Muslimun kung paano nila pinag-aralan ang Quran mula sa sugo ng Allah o di kaya propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Bumaba ang Quran mula sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, tinuro niya kay Jibril, and then pinasa ni Jibril dito sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Pagkatapos nun ay tinuro ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Tamam? So, sa ating ngayon, hindi natin naabutan yung mga sahaba. Tamam? Ngayon, matatagpuan na lamang natin yung mga kanilang katuruan sa mga kutub o di kaya sa ating mga masyayikh na nakapag-aral ng ilmu tajwid. Okay? Kasi by generation, by chain of narrators yan siya. Meron tayong mga ulama na mujaz, ibig sabihin meron silang chain of sanad na kung saan nandun lahat ng list ng kanilang mga masyayikh mula sa sheikh nila, yung sheikh ng sheikh nila hanggang sa aabot sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun yung mga nagtuturo. Pero sa atin, level 1 tayo, hindi tayo parang nagtuturo ng ijaza. Okay, sa atin for madkhal, kumbaga introduction lamang, kung sa pintuan ay nasa pintuan lang tayo, and then ako yung ginaguide ko lang kayo para makapasok kayo sa pintuan, and next yun ay kayo na yung magpapatuloy sa journey ninyo sa ilmu at tajwid. Okay? So binibigay natin ang mga karapatan ng mga huruf mula alif hanggang ya dahil gusto nating sumunod kung paano pinag-aralan ng mga Muslimun, ng mga sahaba ang Quran mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so yan ang kahulugan ng ilmu at tajwid. Next question. Ma samaratu ilmi tajwid? Ma samaratu ilmi tajwid? Ano ang bunga? Ano ang fruit sa pag-aaral ng ilmu tajwid? Si fulan ay nag-aaral ng ilmu tajwid. Ano ang kanyang nakuha? Ano yung kanyang na-achieve? Ano yung kanyang benepisyong nakamtan? Okay? Jawab, sagot. Samaratu ilmi tajwid sawnul lisani anil khata'i fi kitabillahi azza wa jal. Naam. Ang samar, bunga ng pag-aaral ng ilmu tajwid, ito yung sawnul lisan. Naiiwasan mo sa iyong dila ang tinatawag na khata. Khata, ibig sabihin maling pagbasa ng Quran.
particular dito sa ilmu tajwid, ang khata na minimin dito ay yung lahan, yung maling pagbasa ng Quran o maling pagbigkas ng mga huruf sa Quran. Okay? So kapag ikaw ay nag-aral ng ilmu tajwid, makakaiwas ka dun. Maiiwasan mo yung mga maling pagbigkas. Yung hindi mo mabibigkas na tamam? Alhamdulillah, hindi alhamdulillah. O yung hindi mo magiging alhamdulillah, hindi alhamdulillah. Okay? So dapat iwasan natin yun para maiwasan natin mag-aral ng ilmu tajwid. Kasi alam naman natin, aware naman tayo lahat dito na ang Quran, specifically ang Lughatul Arabiya, kapag nagbago ang pagbigkas, magbabago din ang kahulugan nito. Okay? Qalbun is heart. Kalbun, aso. So malayo yung pinagkaiba. The next sual, ma faidatu ilmi tajwid? Ma faidatu ilmi at-tajwid? Ano naman ang faida? Kung yung samara ay fruit, after mo mag-aral, ito yung makukuha mo. Kumbaga, after mo magtanim, ito yung bunga, fruit na makukuha mo. Faida naman, while nag-aaral ka, ano yung makukuha mo sa ilmu tajwid? Okay? Sabi dito, faidatuhu al-fawzu biridallahi, al-fawzu biridah, hindi ito, wala na itong hamza. Al-fawzu biridallahi ta'ala. Al-fawzu biridallahi ta'ala. Sa pag-aaral ng ilmu tajwid, makakamtan mo daw ang rida, pleased, tamam, habag ng Panginoon. So lahat naman tayo, yan ang ating yan ang ating gustong makuha mula sa ating Panginoon. Yan ang ating pinagsisikapan araw-araw. Okay? Ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang rahma, ang kanyang awa. Okay? ثم ما حكم تعلم التجويد? Ano ang hatol sa pag-aaral ng ilmu tajwid? Sa Sharia, meron tayong mga hatol: haram, halal, mubah, makruh, kada. Ngayon, kapag si fulan ay nag-aaral ng ilmu tajwid, ano ang hatol sa kanyang gawain? Qala, jawab, hukmu ta'allum at-tajwid. Ang hatol sa pag-aaral ng ilmu tajwid, meron tayong dalawa, A at B. Tamam? Ang tajwid, may dalawang uri. Meron tayong ilmu tajwid an-nazari, tajwid an-nazari. Ito yung una. Yung pangalawa, at tajwid al-amali. Tamam? Yung dalawa na yan ay may hatol para sa kanila. Ang una, para sa nazari, ang ibig sabihin ng nazari at tajwid an-nazari ay ma'rifatu qawaidihi wa ahkamihi nazariyan. Ito daw ay yung pinag-aaralan mo ang kanyang mga kawaid ng tajwid, yung mga rulings dito. Tamam? Wa ahkamihi, at yung mga hatol nazariyan, ng nakatingin lamang o di kaya binabasa mo lamang o pinag-aaralan mo lamang, hindi mo ina-apply. Okay? Fahada hukmuhu fardu kifayatin ala al-ummati al-islamiyah. Itong ganitong uri ng tajwid, ang kanyang hatol ay fardu kifaya. Tamam? Fardu kifaya, ibig sabihin yan, kapag may gumawa, halimbawa sa ating community, may nag-aaral ng ilmu tajwid, isa, dalawa, o tatlo, hindi lahat, pero may nag-aaral, okay na yun. Fardu kifaya, kung fardu kifaya lang yung hatol, okay na. Tamam? Lahat tayo ay mapapasalin na sa kanilang gawain. Hindi na tayo magkakasala lahat. Fardu kifaya. Tamam? Yung opposite niyang fardu ain. Fardu ain naman, individually, dapat lahat tayo ay gumawa. Tamam? So, sa at-tajwid an-nazari, sa pag-aaral ng ilmu tajwid, mula sa kanyang mga rulings, sa kanyang mga hatol, ito ay fardu kifaya. Tamam? Hindi naman lahat tayo ay ni-required ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-aral ng ilmu tajwid. Okay? Ngunit sa amali, at tajwidul amali, sa pag-apply or application ng rulings ng ilmu tajwid, sabi dito,
Ang tajwidul amali wa nutqul Qur'anil Karimi an-nutqa as-sahiha. Ito daw yung pagbigkas ng Quran sa tamang pagbigkas nito. Okay? Alhamdulillah, hindi alhamdulillah, khata. Okay? Maling-mali yun sa ilmu at tajwid al-amali. Naam. So, wa nutqul Qur'an al-Karimi an-nutqa as-sahiha, ito yung pag-aaral na binibigkas natin ng tamang pagbigkas ang Quran kama nataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katulad ng pagbigkas nito ng sugo ng Allah o ng propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so kung paano binigkas ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran, paano niya binasa, ganoon din dapat ang ating pagbasa. At least sinisikap natin na maging pareho yung pagbasa natin o yung pagbigkas ng mga huruf. Kasi hindi naman tayo mga Muslimon, tayong ummah, kaya natin gayahin talaga kung paano binasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Pero at least lumalapit tayo, okay? Yung ha, binibigkas natin bilang ha, hindi ha. Okay? Yung ain, hindi a. Yung zay, hindi ja, jay. Tamam? So, ganun. Fahada hukmuhu fardu ainin ala kulli muslim. Tamam? So, itong ganitong uri ng tajwid, ang kanyang hatol ay fardu ain. Lahat tayo ay dapat bigkasin natin o basahin natin ang tamang pagbasa ng Quran al-Karim. Biqadri ma yastati'. Tamam? Sa kung ano ang ating abot kaya. Tamam? Kaya sabi ko kanina, hindi naman as in gayahin natin talaga kung paano binasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran, kasi hindi natin yung kaya. Tamam? At least napapalapit tayo. Wadhalika liqawlihi ta'ala, dahil ang sabab o ang dahilan kung bakit naging fardu ain itong tajwidul amali, ang sabi ng Allah, warattilil Qur'ana tartila. O Muhammad, basahin mo ang Quran ng tartil. Ang tartil dito hindi yung ginagawa ng ilan sa mga qari. Tamam? Yung mabagal na pagbasa and then lumalakas, tumataas, bumaba, hindi ganun. Tartil yani ma'at tajwid. Nandun yung tajwid. Okay? Tamang pagbasa ng Quran. Aydan. Okay, so next one na pala to. So, ganun. Ang tajwid may dalawang uri. Meron tayong nadhari, ito yung pinag-aaral naman natin. Hindi, wala pang tatbik, wala pang application, wala pang implementation. That is fardu kifaya. Pero kapag may application na, binuksan natin ng Quran, binasa natin, so dapat nasa tamang pagbigkas ito, at ito ay fardu ain. Naam. Thumma su'al, qala ta'ala, sabi ng Allah ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. فكيف نرتل القرآن الكريم. So, sabi ng Allah Ta'ala, warattil al-Quran tartila. O Muhammad, basahin mo ang Quran ng tamang pagbasa nito. Tartil. So, فكيف نرتل القرآن. Paano natin itatartil ang Quran? Paano natin basahin ng bitartil ang Quran? Katulad ba ng pagbasa ng iilan na mataas and then bababa na naman? Alam niyo yung sinasabi ko. Ang sagot hindi ganun. Okay? Ang sagot dito sa Jim, ittafaqa ulama'u at-tajwid wal-qira'at wa immatu al-ada'i ala anna al-Qur'an al-Karima yajibu an yutla bi kayfiyatin makhsusatin. Unang-una, lahat ng ulama ng tajwid, lahat ng scholar sa tajwid, wal qiraat at scholar sa qiraat. Scholar sa qiraat, ito yung alam nila ang iba't ibang uri ng qiraah ng Quran. Tamam? Wa a'immatul ada, at yung mga imam ng ada. A'immatul ada naman, ito yung mga imam natin na alam nila kung paano binabasa ang Quran, kung paano yung tamang tone nito. Okay? Kapag dadaan ka ba sa Quran, hindi nabasa mo yung patungkol sa nar, patungkol sa impyerno, paano mo siya babasahin? Malakas pa o itataas mo ba yung boses mo? Hindi. Okay? Kapag sa
paraiso naman, patungkol sa paraiso. So, ganun, alam nila yung ada, kung paano yung tone sa pagbasa ng Quran. Okay? Kanilang ittifaq, pinagkaisa nila na ang Quran yajibu an yutla bi kayfiyatin maksusatin. Ito ay dapat na binabasa sa particular na pagbabasa, sa particular na pamamaraan. So, paano? Kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. At tulad ng kung paano ibinaba ito sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot ay kung paano tinuro ng Jibril sa ating propeta. Tama? Kung paano tinuro ng Jibril sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran, ganoon din dapat ang pagbasa natin sa Quran. At وكما تلقاه عنه الجم الغفير من الصحب الكرام. At kung paano din pinag-aralan ng mga sahaba, tamam, mula sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, after ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro niya sa mga sahaba, and then nung siya ay nawala, sahaba yung pumalit, sila yung nagturo, and then tabi'in, nawala yung sahaba, tabi'in nagturo, and then pinapas na nila yun hanggang dito sa atin. Kaya ngayon meron tayong mga sanad, meron tayong parang chain of reciter ng Quran. Okay? So yung mga mujaz, may mga nakikita kayo dito sa halimbawa sa Pilipinas, may mga mujaz tayo, and then sa certificate nila maraming nakasulat. Yung mga nakasulat na yun yung mga pangalan ng mga masyayikh o yung mga qurra. Tamam? Halimbawa, si Fulan, napag-aral niya kay Sheikh Bukhari. Si Sheikh Bukhari ay kabilang sa mga mujaz. Okay, so si Sheikh Bukhari, nandun yung pangalan niya sa last before ni Fulan na talib. And then, si Sheikh Bukhari, sa taas ng kanyang pangalan ay pangalan ng kanyang Sheikh. Halimbawa, sa Madina niya nakuha, sa dun. And then, hanggang sa papuntang tabi'in, papuntang sahaba, papuntang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganoon yung kagandang kapag ko ay naging mujaz. Baga meron kang connection sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Al-Quran. So naway mapabilang tayo sa kanila. Naam. ثم قال كما تلقاه عنه الجم الغفير من الصحب الكرام رضي الله عنهم walaqanuhu liman ba'dahum. Kung paano pinag-aralan ng mga sahaba at kung paano nila tinuro sa mga pagkatapos nila. Tamam? Sa mga tabi'in. Ila an wasala ilayna, hanggang sa umabot dito sa atin. Naam. Thumma qala wa hadhihi al-kayfiyatu hiya. At ang sinasabi nating kayfiya, pamamaraan ng tajwid ay ito. Tajwidu kalimatihi. Ito yung tinatajwid natin ang kalimat ng Quran. Ibig sabihin, tinutuwid natin, binibigkas natin ng maayos. Wa taqwimu makhariji hurufihi. At pagtutuwid sa makhraj ng kanyang mga huruf. Tamam? Yung nun, khayshum. So, dapat sa may tunog na nunabas sa ilong. Inna. Okay? Hindi pwede wala. Inna. Hindi. So, dapat may gunna, ang nun at saka mim. Ay maliban dun ay hindi na pwede yung iba. Halimbawa yung ra, hindi mo pwede lagyan ng gunna. Tamam? Hindi pwede may gunna o khayshum sa ilong. So that is makhraj. Inshallah makukuha din natin yung makhraj sa last part ng dars. So tahsinu adaihi, kailangan mo ding pagbutihin ang ada. Tamam? Kailangan natin pagbutihin ng ada sa pagbasa ng Quran. Halimbawa, patungkol sa nar ang yung binabasa na sa Quran. So, dapat hindi yung pamamaraan ng pagbasa mo ay para kang nagbibigay ng good news. Hindi pwede ganun, okay? So, kung dapat natatakot tayo o di ka hinihina natin yung boses. Kung dyan na naman, so that is bushra, good news. So, kung patungkol sa dyan na patungkol sa paraiso yung pinag-usapan or any kind of magandang khabar, magandang news mula sa Quran, so
tinataas natin yung boses. Okay? At iba pang mga topic or theme sa loob ng Quran. بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الإتقان والترتيل والإحسان. Tamam? Sa pamaran din daw ng pagbigay ng mga karapatan ng mga huruf min al-itqan, mula sa pagiging itqan, yung minamaster mo talaga yung kanilang makhraj, yung kanilang tahsin, wakada. Wat tartil, sa pagbasa naman andun yung tartil, yani tajwid, wa al-ihsan. Andun yung effort mo na ginagalingan mo talaga yung pagbabasa ng Al-Quran Al-Karim. وهي المراد بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Ito ang murad, ito yung maksud, ito yung objective sa sabi ng Allah Ta'ala, warattil al-Qur'ana tartila. Baka yan ang kahulugan ng tartil. Summa sual, ma maratibu tilawatil Qur'an al-Karim? Ano-ano ang mga maratib, levels, antas sa tilawa, sa pagbasa ng Quran al-Karim? Ibig sabihin, may mga antas pa pala kapag tayo nagbabasa ng Quran. Okay? Qala, tilawatul Quran al-Karim takunu ala 3 maratib. Ang pagbabasa ng Quran al-Karim ay naayon sa 3 antas. Al-martabatul ula, unang antas ay at-tahqiq. Tinatawag na at-tahqiq. Ito daw ay وهو إعطاء الحروف حقها من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات والقراءة بتؤدة وتمهل واطمئنان. So ang ibig sabihin ng tahqiq, ito daw yung binibigay mo lahat ng karapatan ng huruf. Tamam? Min ishba'il maddi, mula sa pagpapahaba ng mad. Tamam? Halimbawa 4 seconds for harakat yung mad, so 4 din ibibigay mo, hindi dalawa, hindi isa. Okay? So naayon sa yung qaida na napag-aralan mo yung pagbabasa ng tahqiq. Wa tahqiqil hamzi, at binibigkas mo ng maayos ang hamza. Okay? Alif lam mim, hindi alif lam mim. Okay? Hindi siya katulad ng ain, o di katulad ng ha. Diba? As in hamza, pure hamza. Wa itmamil harakat, at kinukompleto mo yung mga harakat. Tamam? Halimbawa kanina sa mad, 4 seconds na mad, so 4 seconds din ang yung pagbabasa. 6, 7, ganun na yun sa kaida ang yung pagbabasa. That is tahqiq. Wal qira'atu bi tu'adah wa tamahul wa tmi'nan. At ganun din dito sa tahqiq, ang pagbabasa ay kalmado. Tamam? Kalmado, nandun yung tumanina. So yun ang tahqiq. For sure, ang tahqiq, ito yung pinakamagandang pamaraan, pinakamagandang antas ng pagbasa ng Quranul Karim at tahqiq. Al-martabatu thaniya, ang ikalawang antas ay tinatawag na al-hadru. Al-hadru. Hadru naman, wa huwa idrajul qira'ati wa sur'atuha ma'a mura'ati ahkami tajwidi. Ito daw yung pagbasa na mabilis, ngunit tinatatbik mo yung ahkam ng tajwid. Kung may ikhfa, ini-ikhfa. Kung may idgham, idgham. Kung may idhar, idhar. Okay? Lahat ng ahkam kinokompleto mo, ngunit mabilis ang pagbasa. So al-hadr, walang problema yun. Kahit mabilis ang pagbasa, as long as hindi nawawala yung ahkam at tajwid, okay yun siya. Tinatawag yung al-hadr. Tamam? Kung yung at-tahqiq mabagal, ngunit mabagal dahil sa kinokompleto mo lahat ng ahkam mula sa mad, mula sa mga haq o karapatan ng mga huruf at iba pa. Dito naman sa al-hadr, mabilis, ngunit
hindi mo kinakaligtaan ang mga ahkam ng tajwid. Naam. ثم المرتبة الثالثة, ang tatlong martaba ay tinatawag na at-tadwir. At-tadwir وهي مرتبة متوسطة بين التحقيق والحد. Sabi natin kanina, si tahqiq mabagal, si al-hadar naman mabilis. Ngayon meron tayong tadwir. Ang tadwir ay nasa pagitan nila. Tamam? Martabatu mutawassita. Ito ay yung nasa gitna na antas sa pagitan ng tahqiq at hadar. Ibig sabihin ito yung moderation. Tamam? Tahqiq slow. Hadar naman mabilis, fast. Itong at-tadwir ay moderate lang. Okay? وعلى هذا فالترتيل يشمل المراتب الثلاثة. Naam. Dahil dito, ang sinasabi nating tartil o sa wika ng Allah Ta'ala sa Quran, warattil Qur'ana tartila, ang tartil na sinasabi doon, yashmalul maratib al-thalatha. Napapaloob dito itong tatlong antas na ito. Tartil pa rin kapag binibilisan mo, ngunit nandun yung ahkam tajwid, o di kaya binabagalan mo dahil sa kinukompleto mo yung mga mad, o di kaya moderation, ngunit nandun din yung ahkam tajwid, tartil pa rin yung tawag doon. Okay? Faman qara'a bitahqiq, kung sino man ang bumasa ng bitahqiq sa pamamaraan ng tahqiq, yung mabagal, o bitadwir, o di kaya sa pamamaraan ng tadwir, yung moderation nasa gitna lang, o bilhadri, o di kaya yung mabilis, fahuwa murattil, siya ay tinatawag na murattil. Ang murattil ay yung taong nagbabasa ng Quran bitartil. Tamam? Yun ang sinasabing at tartil. So itong ahkamun nun sakinati wa tanwin, sa next dash natin ito kukunin kasi patungkol ito sa mga ahkam. So sa ngayon, review ko lang ulit. Ang ating nakuha ay introduction sa ilmu at tajwid. Nalaman natin ang definition ng tajwid, both lukatan o istilahan, kung ano ang pangalawa, kung ano ang bunga ng pag-aaral ng ilmu tajwid, and then kung ano yung mga kamit natin kapag tayo ay nag-aaral ng ilmu at tajwid, at kung ano ang hatol sa dalawang uri ng tajwid, an-nadhri at saka amali. Tamam? At ganoon din, nalaman natin kung ano ang sinasabi nating tartil. Okay? At tartil. Tartil, may tatlong uri na pwede dito, tatlong antas. Meron tayong tahqiq, mabagal, al-hadar, mabilis, at at-tadwir, moderation, tinatawag itong tartil. Okay? Naam. So ngayon, kung may sual kayo, pwede kayo magsual. Hindi ko muna maituturo itong next dars kasi pinapagaling ko pa yung sarili ko. Nagka-flu kasi ako, din hanggang ngayon hindi pa natanggal kasi bago lang. So hindi pa ako masyadong nakaka-turo ng matagal dahil lumalala yung flu. Naam. So may sual kayo ngayon before tayo mag-end ng dars or clarification? So siguro wala lang. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأراكم في اللقاء التالي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.